Ay, 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 ay. Oh Lord, oh Lord. Ay, 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 ay. Shout out kay Edgarx, Delkay, Cheater, Robert Sinebelliger. Ang karugtong ng nakaraan, napaluha ang ating bida na tila ba napuno ng pagsisisi sa kanyang nakita sa isipan. Matapos ay sinabi sa kanyang sarili, "Naku po, ano ba itong ginawa ko? Isinugal ko ba ang magandang kinabukasan ng isang binata para lang mailigtas ko ang aking kapatid? Naku, Park Gwang-sok, patawarin mo ako." Sabay pasok sa kanyang isipan ang nakasubsob na si Gwang-sok, habang nakatayo sa harapan nito ang mga bully, maging ang mga sinabi nito. Ang aming gang ay mayroon 20 katao, at hindi naman malaking bagay ang mag-alaga ng isang gago na katulad mo. Napahawak ito sa magkabila niyang ulo, habang pinagpapawisan nito. Sabay sinabi sa kanyang isipan, kung tutuusin malaking ginhawa naman na nakikipagkita ang ate ko ngayon kay Park Gwang-sok, sa halip na sa putik na yun. Teka nga muna. Muling pumasok sa isipan nito, ang pagpili ng number, sunod ay pakikipaghalikan ng kanyang ate kay Gwang-sok, maging ang kanyang pagniwi. Umikot-ikot ang mga numero nito, at muling sinabi, kung ganoon, ano ang mga numerong iyon na nakita ko sa dulo ng aking vision, 20, 03, 2, 0, 08, 2003, 2008. Naku, marahil ay oras iyon, kung ganoon. Pinagpawisan nito, sabay kinagat ang dulo ng daliri. At muling sinabi sa kanyang isipan, mabuti na lang at hindi masyadong maraming kombinasyon ang mapagpipilian, subukan ko nga. Sabay isinaayos sa kanyang isipan ang oras, ika-4 minuto pasado alas 6, ika-37 minuto pasado alas 7, ika-48 minuto pasado alas 8, matapos ay napaisip ito, parang bukod ito. Ang una, ay nababasa ko lang ang isang alaala kapag ako ay direktang nakadikit o napakalapit sa bagay na nahawakan nila. Ang pangalawa, ang mga makapangyarihan alaala ay nauuna, habang ang mga kabuluhang alaala ay unti-unti nawawala o magiging malabo. Ang pangatlo, posible ang pagpili ng oras kung maraming makapangyarihang alaala o damdamin na nakatali sa partikular na oras na iyon. At ikaapat, upang mabawasan ko ang mga kabuluhang na alaala, kinakailangan ko ang tumpak na impormasyon tungkol sa sitwasyon sa oras na iyon. Ano ba ang mga ito? Paano ko ba nakuha ang kalokohan na kakayahan na ito? Maya-maya pa ay dumating ang kanyang ate, nag-alis ito ng sapatos bago ito pumasok sa loob, at sinabi, nandito na po ako, kumain na po ako nanay, hay nako, nakakapagod. Sinabi ng kanilang ina, okay, sige anak, agad naman nagsalita ang ating bida at sinabi, hay nako, talaga bang nakakapagod ang magkaroon ng kasalanan? Napatingin na nagtataka ang kanyang ate, at sinabi, oo naman, ano bang sinasabi mo dyan? Mapang-asar na sinabi ng ating bida, basa pa rin ang likod ng tenga mo. Chik, 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 sabay ngumisi ito, at nang asar na sinabi, so, kumusta ang iyong unang halik? Agad na namula si Hyuna, at sinabi, buwisit ka, sinabi ba sayo ni Gwang-sok? Muling ngumisi ang ating bida at sinabi, hehe, sinusubukan ko lang naman maglakad sa dilim, ngunit marahil ay totoo yon di ba? Galit na nangigigil na pasigaw na sinabi ni Hyuna, tumahimik ka. Mas mabuting huwag mong ipagsabi ito sa kahit na kanino. Pang-aasar na sinabi ng ating bida, okay, sige, pag-iisipan ko, ano kaya kung $10? Lumipas ang oras, habang nakahiga ang ating bida, patuloy itong nag-isip, at sinabi, wala nang ibang paraan, para mag-aral kung lahat ng uri ng alaala ay lilito tuwing magpupokus ako sa mga bagay-bagay. Kung ganoon ang ibig bang sabihin nun, kaya kung I-activate ang kakayahan ko, kahit kailan ako mag-focus. Subukan ko kaya ito kinabukasan sa school, umalingaw-ngaw ang tunog ng bell. Sa silid-aralan ng ating bida, matapos ang exams. Sinabi ng kanilang guro, good job sa exam ninyong lahat, magkita-kita ulit tayo bukas. Napasigaw sa tuwa ang mga estudyante, sinabi ng ating bida, hay, sa wakas natapos din, mabilis na kumilos ang kamay ng ating bida,
Nilapat niya ang kanyang palad sa table chair, sabay pumikit ito, at unti-unti idinilat ang isang mata. Nakita niya ang iba't ibang leksyon ukol sa mathematics, napangiti ito at sinabi sa kanyang isipan, aba, kaya ko rin naman palang gumawa ng mga ganitong bagay. Mas maganda ito, kaysa sa inaakala ko. Agad nagising ang wisyo ng ating bida, nang bigla itong tinawag ng kanyang kaklase, sabay sinabi, anong ba ang ginagawa mo Hangjin? May isang laro na tinatawag na Maple Tale na sobrang sikat nitong mga nakaraan araw, gusto mo bang subukan ito kasama namin? Sinabi naman ng isang kaklase, at balita ko na sobrang exciting daw ito. Napatingin ang ating bida, habang nasa isipan nito ang mga exam na nakita niya sa kanyang isipan, sabay sinabi sa kanyang isipan, dahil mas madali na ang pag-aaral ngayon, dapat ba akong mag-relax ng kaunti? Sabay sinabi sa kanyang mga kaklase, pwede ba ako? Agad tumalikod ang kanyang kaklase upang pumunta sa computer shop, nagmadali tumayo ang ating bida, nabangga nito ang kamay ng isa niyang kaklase na babae, nabitiwan nito ang hawak na pouch, agad niya itong dinampot sabay sinabi, ako na, agad nagpasalamat ang babae. Matapos ay inabot niya ito sa babae, at sinabi eto, na. Tumingin ang babae na si Yu Mingyang, at sinabi, sige, salamat uli Hangjin. Ngumiti ang ating bida, sabay at sinabi walang anuman. Napahigpit ang kanyang paghawak sa pouch ng babae, na ipinagtaka naman ng babae na pareho nilang hawak ito. Agad na nagtaka ang ating bida nang may makita muli siyang pangitain, na tila ba nawala ito sa kanya pangsamantala sarili. Muling sinabi ni Yu Mingyang, maaari mo na ba itong bitawan? Tila ba nagising ang ating bida, sabay sinabi, ha, naku, sige. Nang makuha ni Yu Mingyang, agad siyang kumilos upang umalis, sabay sinabi sa ating bida, sige, magkita na lang uli tayo mamaya. Napailing na sinabi ng ating bida, sige, matapos ay sinundan niya ng tingin ang nagtataka rin na babae. Napatingin ang ating bida sa kanyang kamay, sabay sinabi, ngayon lang ay, huwag mong sabihin na, kailangan kong i-verify ito. Matapos ay humarap ito sa dalawa niyang kaklase na lalaki, napakamot ito at ngumisi ng hilaw sabay sinabi, sorry guys, sa tingin ko ay hindi na ako makakasama sa inyo ngayon, naalala ko nga pala na may gagawin pa ako, hehe. Sinabi ng kanyang kaklase, ang mga dahilan mo, para ba mag-aral ka ulit, di ba? Sinabi naman ng isa, ha, siguro ito ay problema ng isang babae, may girlfriend ka na ba? Hindi sumagot ang ating bida, sa dalawa. Ngunit sinabi niya sa kanyang isipan, problemang babae daw, ha, well, hindi naman siya nagkakamali. Ngunit hindi lang ito basta-basta bagay na pwede kong baliwalain, samantala sa club room. Habang nakasandal ang ating bida sa locker, papasok naman ang kanilang guro na kumakanta-kanta pa. Nagtaka pa ito nang makita niya ang ating bida na nakasandal na tila ba kay lalim ng iniisip. Sabay sinabi, naku, kung hindi lang top student ang batang ito, ano ba ang ginagawa mo dito? Bahagyang nagulat pa ang ating bida, nang lumingon ito sa guro sabay sabi, teacher, kumusta po kayo? Matapos ay malungkot nitong sinabi, hinihintay ko po kasi si Miyang, at mahigit na po siyang 1 oras doon. Agad na kumatok ang guro, at malakas na sinabi, Guro Lee, si Hangjin ay kanina pa naghihintay kay Miyang, sa labas. Agad na binuksan ni Guro Lee, ang pinto, at sinabi, Guru Park, ano bang sinasabi mo? Napatingin ito sa ating bida, agad na nagulat ito at sinabi, Hangjin. Sinabi ng ating bida, pasensya na po, may pupuntahan po kasi kaming lugar na kasama si Miyang. At magkakaroon po ng malaking problema kung kami po ay mahuhuli, pasensya na po. Napatingin ang guro na si Mr. Lee, sabay sinabi, ganoon ba, sige naintindihan ko. Sabay tawag mula sa loob ng opisina ang babae, at sinabi, Yun Miyang, hanggang dyan muna ang lahat para sa araw na ito. Nakayuko na sumagot ang babae, opo, sir, bahagyang nitong sinulyapan ang babae, lumapit ito at sinabi, boyfriend mo ba siya? Huwag kang magpapabaya sa pag-aaral mo ha, nakayuko na sinabi ng babae, opo, sir. Matapos ay hinawakan ito ng mahigpit sa balikat, sabay sinabi, Miyang, iya. Hindi madali para sa akin na maglaan ng oras para sa dagdag na aralin mo, alam mo naman yon, di ba? Napakislat si Miyang, nakaramdam ito ng takot. Agad naman napuna ito ng ating bida, palihim sinulyapan ang kilos nito, sabay sinabi sa kanyang isipan,
Lee Ji-woo Song, ang lintik na ito. Ikaw ay isang mapanganib na tao, putik ka, samantala sa parke. Habang magkasama ang dalawa, sinabi ni Miyang, Hangjin. Agad na tumugon ang ating bida, at sinabi, bakit? Sinabi ni Miyang, bakit kinailangan mong gawin yon? Sinabi ng ating bida, aling ginawa, nakaupo sa duyan si Miyang, at muling sinabi, bakit mo ako hinintay? Napatingin ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, kaya pala. At hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon makasalamuha ang batang ito sa nakaraan buhay ko. Matapos ay bumantong hininga ito, napansin ito ni Miyang, at sinabi, bakit? Sinabi ng ating bida, gusto mo bang sabihin mo ito sa akin, o sa halip ay hahayaan mo na lang na ako ang magsabi? Agad nagtaka ang babae, at bahagyang mapalakas ang boses na sinabi, ano? Tungkol ba saan? Wala naman ganyanan, nakatungo na pinagpatuloy ng ating bida ang kanyang sinasabi, bakit ka ba nagulat? Wala pa naman akong nabanggit tungkol sa, namuo ang luha sa mata ng babae, na tila ba natarante ito, sabay sinabi, Hangjin, ano ba ang sinasabi mo, huwag kang ganyan. Matapos ay tila ba ng inig ang mga kamay nito at mahigpit na napahawak ang kamay nito sa bakal ng duyan. Muling sinabi ng ating bida, maaari mo naman akong sabihan, kapag handa ka na ha? Malungkot na sinabi ni Miyang, ang aking tatay, ay isang alkoholik na may adiksyon sa pagsusugal. At wala akong mahihinga ng tulong, napakagat ng labi ang ating bida, sabay sinabi niya sa kanyang isipan, malaki ang posibilidad na ang isang gagawang tulad niya ay makukuntento na sa ganun. Muling nagtanong ang ating bida, anong sabi naman ng nanay mo? Umagos ang luha ni Miyang, sa pisngi nito, pumikit ito at impit na umiyak sabay sinabi, ang nanay ko ay namatay na, napatingin ang ating bida, at sabay sinabi sa kanyang isipan, ang hirap naman ng mga pangyayari na ganito, tapos, wala pang silbi kahit e-report pa ito sa pulis. Muling nagtanong ang ating bida, si Lee Ji-woo Song, ang putik na yon, may ginawa ba siya na masama sa iyo, tama ba ako? Patuloy na umiyak si Miyang, at sinabi, oo, at kung hindi rin dahil sa iyo ngayon ay, palagi niya ako pinapatawag doon araw-araw, natatakot ako, takot na takot, nagdikit ang ngipin ng ating bida sa inis, sabay sinabi sa kanyang isipan, paano nang ahas ang lintik na yon, natawagin ang kanyang sarili na guro, habang ginagawa niya ang ganoong kahalayan sa kanyang estudyante, hindi ko kaya ito ng mag-isa, kakailanganin ko ng tulong mula sa iba. Kinabukasan, sa silid-aralan ng ating bida, dumating ang guro na si Mr. Lee. At pasiga nitong sinabi, no Hangjin lumabas ka dyan, ngayon din. Nagtataka na nagtatanong sa kapwa kaklase nito, ano ba ito, sasaktan na naman ba ni Mr. Lee, si No Hangjin? Sa labas sa hallway, pasigaw nitong sinabi, lumuhad ka at mag-push up. Muling sinabi ng mga kaklase ng ating bida, hindi ba't kahapon lamang ay sinaktan niya ito? Seryoso ba ito? Bakit niya ginagawa yun? Inis na sinabi ng guro na si Mr. Lee, sa ating bida. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko, at sinong nagsabi sa iyo na kaya mo na ang matematika sa high school, ha? Naka-push up na sinabi ng ating bida, dahil po, wala na po akong ibang matututunan pa. Pasigaw na sinabi ng guro, ikaw, mayabang kang lintik ka, at mabilis na sinaktan ito, napaijek sa sakit ang ating bida, samantala sa cafeteria. Habang nandoon ang ibang mga kaklase ng ating bida. Miyang tingnan mo ito, may mga nagsabi na masarap daw ito. Nakangiti na sinabi ni Miyang, talaga ba? Sinabi naman ng isa, tara na, kainin na natin yan, at isang serving ng tteokbokki. Sa di kalayuan nandoon din ang ating bida nakaupo ito habang umiinom ng palamig, sumulyap ito sa grupong ni Miyang, sabay sinabi sa kanyang isipan, mabuti na lang at mukhang hindi niya ito pinatawagan ng madalas tuwing recess. Miyang, huwag kang mag-alala, lagi lang ako nasa likod mo. Mula sa isang speaker na nakakonekta sa mga guro. Mga bata, sa ngayon ay wala munang anunsyo, pagkatapos ng klase ngayon, sigawan ang mga estudyante. Wow, oy, mauuna na akong umuwi, napahikab ang ating bida, sabay sinabi, tapos na rin. Maya-maya pa ay napansin ng ating bida na lumapit ang isa nilang kaklase na babae, kay Miyang, at sinabi, Miyang, sabi ni Sir Lee, na dumaan ka daw sa opisina niya bago ka daw umuwi ha.
Agad kinabahan si Miyang, at mahinang sinabi, sige. Agad nakaramdam ng inis ang ating bida, nagtangis ang bagang nito, sabay nagmura ito sa kanyang isipan, Lee Kyu-song, seryoso ka talaga, putik ka. Dumating ang oras ng uwian, habang nasa labas ng faculty room ang ating bida, bumuga ito ng hangin, sabay tingin ito sa kanyang relo. At inis na sinabi, alas 5:38 na, anong oras ba siya lalabas? Palabas naman ng isang guro nang mapansin muli ang ating bida, at sinabi, si Hangjin muli. Agad itong lumapit at sinabi, hinihintay mo bang muli si Miyang? Ngumiti ang ating bida at sinabi, opo sir, pero mukha po yatang medyo late na po ang paglabas niya. Napailing ang guro at sinabi, kayong mga lovebirds na kabataan, bawas-bawasan nyo yan ha? Napatawa ang ating bida, sabay sinabi, haha, opo sir. Agad na pumunta ang guro at sa opisina ni Mr. Lee, at sinabi, Mr. Lee, pauwiin mo na si Miyang, hindi naman pwedeng paghintayin si Hangjin, sa labas ng matagal, di ba? Agad na inis ang guro na si Mr. Lee, at sinabi, no Hangjin na naman. Muling sinabi ng isang guro, baka mabaliw na siya sa sobrang tagal ng paghihintay. Inis na ngumiti ang guro na si Mr. Lee, habang nasa tabi nito ang tahimik na estudyante na si Miyang. Sinabi pa ni Mr. Lee, haha, pauwiin ko na sana siya, tapos na rin naman ang lahat dito. Agad na tumugon ng isang guro, at sinabi, okay. Nang nakatalikod ito, bahagyang yumuko ang guro na si Mr. Lee, at inis na sinabi, kay Miyang, ano ba ang relasyon mo sa lintik na yon? Nagde-date ba kayong dalawa o ano? Sabay haplos sa balikat ni Miyang, at muling sinabi, mag-iingat ka. Dito lang ako sa paligid, manunood lang ako, mula sa malayo. Kinilabutan at impit na napasigaw si Miyang, nang damante ang kamay ng guro sa kanyang balikat, sabay nagmadali itong lumabas at binuksan ang pintuan ng opisina ng guro, na si Mr. Lee, napalingon ng ating bida nang bumukas ang pintuan, at niluwa nito si Miyang. Nakatungo ito at hindi nagsalita, sinabi ng ating bida, Miyang. Napakahirap tiisin ito, di ba? Pero alam mo, napakahusay ng ginawa mo, bilis umalis na tayo. At habang naglalakad sila sa ground floor sa baba, sinabi ng ating bida, gusto mo bang kumain ng kahit ano? Napaisip ang babae, sabay sabi, ngunit, hindi pa ako nagugutom. Sinabi ng ating bida, mas gagaan ang pakiramdam mo kung kakain ka ng masarap na pagkain sa mga ganitong pagkakataon. Mula sa itaas ng gusali, inis na sinulyapan ni Mr. Lee, ang dalawa. Muling sinabi ng ating bida, ano kaya, kung maanghang na tokboki? Sinabi ng babae, ngunit di ko kaya ang maanghang na pagkain. Napatawa ang ating bida, sabay sinabi, haha, siguro hindi mo alam ito, ngunit kapag kumain ka ng maanghang, sigurado akong mawawala ang stress mo, nang sumunod na araw, sa silid-aralan ng ating bida. Inis na tinulak ng guro na si Mr. Lee, ang pintuan at pasigaw nitong tinawag ang ating bida, no Hangjin. Lumabas ka dyan, lintik kang bata ka. Nagtataka na napatingin ang ating bida sa direksyon ng pintuan. Maririnig ang bulungan ng kanyang mga kaklase, ano na naman ba ang nangyayari sa guro na si Mr. Lee? Sinabi ng isa, Diyos ko, ayoko talaga sa kanya, bakit si Hangjin na naman? Muling sumigaw ang guro na si Mr. Lee, at pasigaw nitong sinabi, lumabas ka dyan ngayon na. Ang mayabang na ito, palihim na sumulyap si Miyang, kinabahan ito ngunit hindi ito kumibo. Muling nagbulungan ang mga takot na estudyante, at sinabi, ano ba ito? Sinabi ng isa, nabalitaan ko kaya daw nagkakaganyan yan, dahil nagde-date daw sina Hangjin at si Miyang. Sinabi ng isa pa, pero bakit si Hangjin lang ang laging pinapuna niya? Parang sumusobra naman yata siya. Tumayo ang ating bida at lumapit sa guro na si Mr. Lee, sabay sinabi, nandito na ako, ayon sa kahilingan mo. Inis na sinabi ng guro, ikaw na lintik ka, ang sama mong makatingin, walang hiya ka. Napatingin ang ating bida sa hawak ng guro na tangkay ng map. Sabay sinabi, sasaktan mo ba ako sa pamamagitan ng map na yan? Agad nagulat ang guro na si Mr. Lee, at sinabi, ano? Tumitig ito at muling sinabi, alam mo ba, na ang paggamit ng mapanganib na sandata, ay maituturing na espesyal na karahasan kung hahampasin mo ako niyan. Binaliwala ko ang pangyayari kahapon,
ngunit hindi ko nahahayaan mawala ito sa pagkakataon na ito, Sir Lee Song. Natigilan ang guro, mahigpit na hinawakan ang tangkay ng map, napaisip ito. Muling sinabi ng ating bida, kung wala ka ng kailangan pa, ay aalis na ako. Inis na sinabi ng guro na si Mr. Lee, ikaw, ang baliw na putik na ito. Lumipas ang oras, habang sabay na naglalakad ang ating bida at si Miyang, agad na humingi ng paumanhin ang babae at sinabi, pasensya ka na ha. Sinabi ng ating bida, para saan naman, muling sinabi ni Miyang, nang dahil sa akin ay. Sinabi ng ating bida, hindi ito dahil sa iyo Miyang. At ang may kasalanan ay ang lintik na si Lee Ji-Yu Song. Sinabi ni Miyang, salamat sa iyo, ngunit ano na ang gagawin mo mula ngayon? Kung ganito ang mangyayari, baka maging impyerno na rin ang magiging buhay mo. Sinabi ng ating bida, tama ka. At may hangganan ang pagsama sa iyo ng ganito. Matapos ay napatingin siya sa mukha ni Miyang, sabay sinabi sa kanyang isipan, malaki ang posibilidad na maaaring tatawagan siya ulit ng lintik na yon, pagkatapos niyang makagraduate, dahil ang isang taong tulad niya at hindi basta-basta bibitawan ang kanyang biktima. Malungkot na sinabi ng babae, Hang Jin, pwede mo naman itigil ito kung nahihirapan ka, okay? Matapos ay humakbang ang babae, agad pinigilan ito ng ating bida, at sinabi, Miyang, makinig ka sa akin ng mabuti, hindi naman sa wala na tayong ibang pagpipilian. Natigilan si Miyang, sabay sinabi, ha? Ano ba ang ibig mong sabihin? Sinabi ng ating bida, ito ay isang bagay na hindi nating magagawa kung hindi ka handang tapusin ito hanggang sa huli, ngunit may iba pang paraan. Hindi mo naman kailangan gawin ito, maliban na lang kung gugustuhin mo. Napahigpit ang hawak ni Miyang sa strap ng kanyang backpack sabay yumuko ito at sinabi, pasensya na. Parang hindi ko kaya, kasi natatakot talaga ako. Napapikit ang ating bida sabay sinabi, ayos lang naintindihan ko, wala kang dapat ikalungkot. Napakagat ng labi si Miyang, at sinabi, pasensya na talaga, pero, sa tingin ko hindi ako ang una. Agad na bigla ang ating bida. Muling sinabi ni Miyang, ang putik na yon, kapag nasa magandang mood siya. At minsan ay binabanggit din niya ang mga pangalan ng ibang mga babae, alam mo na. At hindi lang isa o dalawang babae ang nandoon. Napakuyom na ng inig ang kamay ng ating bida, napasigaw sa galit ang ating bida, sabay sabi, ang baliw na putik na yon. Putik, kung ganoon, may iba pa palang mga biktima ang gagawin yun. Matapos ay banayad nitong hinaplos ang ulo ni Miyang, at sinabi, maraming salamat sa pagsasabi mo nito sa akin, marahil ay mahirap yun para sa iyo, bahagyang nagtaka si Miyang. Ngumiti ang ating bida at muling sinabi, ngayon ay ipaubaya mo na lang ito sa akin. Lumipas ang araw, agad nagpunta ang ating bida sa isang facility, para sa naabuso, mga batang ina na walang asawa. Sinabi ng ating bida, mayroon 4 na biktima, nakakabaliw ito. At ang 2 sa kanila ay estudyante sa college, nawawala na ba ng interes ang gagawang lalaking ito, kapag nasa college na sila? Sabay tingin sa maliit na papel, at muling sinabi sa kanyang sarili, Lee Ji-Yu Song, hayop ka napakasama mo. Kung gayon ang isa sa 2 nasa hustong gulang na biktima ay nasa pasilidad na ito, at para silang mga single mother. Ang mga biktima ng karahasan sekswal ay kadalasan nauuwi sa ibang mga nang-aabuso pagkatapos, dahil desperadong gusto nilang kumilala at tumanggap sa kanila, ilan kaya sa kanila ang nagtatapos bilang mga dalagang ina. Pumasok siya sa loob ng opisina ng counseling room, at kinausap ang namamahala doon, at sinabi, posible ko bang makilala ko si Miss Kang So-young? Agad tumanggi ang babaeng namamahala, itinaas nito ang 2 kamay ng pagtanggi sabay sinabi, nako, pasensya na at impossible yan. At hindi sila papayag na makipagkita sa ibang lalaki, at hindi rin mahalaga kung estudyante ka man o hindi. At kinasusuklaman nito ng lahat ng mga nanay dito. Sinabi ng ating bida, ganoon po ba, naiintindihan ko po kung gayon, at wala nang makakatulong pa. Siya nga po pala pakitulungan mo po ako na iparating ang mensaheng ito sa kanya, pakiusap po. Sabay tingin ng ating bida sa nakalista pangalan sa papel, maging ang nakita niyang tagpo sa pambabastos ng guro na si Mr. Lee, kay Miyang, at maging ang lihim na pagtangis ng babae. Napailing ang ating bida, at sinabi, may balak ba siyang maghiganti,
lumipas ang mga araw. Nasa harapan na nito si Kang So-young, nakaupo ito habang hawak ang tasa ng tsaa. Sabay sinabi, yung naghanap sa akin, ikaw ba yon? Nakaupo na sinabi ng ating bida, oo, matapos ay tumingin ito sa ating bida at pinagmasdan ito. At sinabi, nabalitaan ko na estudyante ka doon, ngunit mas bata ka pa pala kaysa sa inaakala ko. So, ano ba ang maitutulong ko sa'yo? Bahagyang tumingin ito sa babae at unti-unti na binigkas ang pangalan ng guro. Si Lee Ji-woo Song, naparito ako dito, dahil sa lintik na yon. Mahigpit na napakuyom ang kamay ni Kang So-young, at sinabi, may isa na naman bang estudyante na hindi makauwi na naging biktima niya? Sinabi ng ating bida, oo, pamanaw na ang kanyang ina, at lasenggo at sugarol naman ang kanyang ama, ngunit napakabait niyang babae. Napayuko si Kang So-young, sabay bumuga ng hangin, kumunat ang kanyang labi, sabay sinabi, ha? Naparito ka dahil alam mong aayusin ito ng tatay niya ang kaso sa pamamagitan ng pera, kahit pa isumbong nito si Lee Ji-woo Song, tama ako di ba? So gusto mo akong mag-report na lang, ngunit ang pagtrato nito sa akin ay parang isang babae na sumisipsip ng dugo. Napatingin ang ating bida sa babae, sabay sinabi sa kanyang isipan, sigurado akong nakapagdesisyon na siya, dahil sa pag-decide niyang makipagkita sa akin. At tama nga, nag-decide nga siyang maging ina para mapalaki ang anak niya. Ibig sabihin lang nito, sigurado na desperado na siyang magkapera. Matapos ay sinabi ng ating bida sa kaharap, paano ba ito? Kung tutulungan mo ako sa kaso laban kay Lee Ji-woo Song, haharapin ko ang biological na ama ng anak mo at tutulungan kita para sa sustento. At mas masisigurado kong mas magaling ako kaysa sa karaniwan abogado mo. At saka hindi mo na ako kailangan bayaran ng kahit ano pang bayad para sa abogado. Agad nagtaka ang babae, sabay sinabi, ano? Bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi, basta ba kakasuhan mo siya talaga? Sinabi ng babae, ngunit naririnig ko na labag sa batas. Agad pinutol ng ating bida ang sinasabi ni Kang So-young, sabay sinabi, maaaring hindi ito sinasabi sa iyo ng mga abogado, ngunit legal kang pinahihintulutang kumatawan sa iyong sarili sa isang kasong sibil, syempre hindi ito madali. Mula sa paghahanda ng mga papeles, hanggang sa pagsagot sa reklamo, pagtanggap ng sagot, pangangalap ng ebidensya, pagsulat ng maikling sulatin, karagdagang sulatin, at iba pa, maraming legal na mahirap na issue. Haha, ganyan ang mga sinasabi ng abogado kasi natatakot silang maaga ang paraan nila ng pagkita ng pera. Sabay napakamot ito sa batok, at muling sinabi, at hindi rin ito labag sa batas na gawin na pro bono ng walang pinansyal na walang pakinabang, labag din sa batas para sa isang tao na mag-alok ng mga serbisyong legal ng walang legal na kwalifikasyon, ngunit ang paggawa nito bilang pabor lamang ay hindi magiging ganoon. Marahan napaisip ang babae, sabay sinabi, kung gayon, ano ba ang kailangan kong gawin? Bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi, ipapaalam ko sa iyo yan ng paunti-unti. Matapos ay tumayo ito at inilahad ang kamay sa babae, at sinabi, kung gayon, eto na ang ating kasunduan, pangako ko sa iyo, hindi mo ito pagsisisihan, inabot ng babae ang kamay ng ating bida, sabay sinabi, kung gayon, ako ay nasa iyong pangangalaga, agad na sumang-ayon ng ating bida, sabay sabi, salamat sa pagtitiwala mo, sabay sinabi sa kanyang isipan, Lee Ji-woo Song, maghintay ka lang, putik ka, at ipapatikim ko sa iyo ang lasa ng impyerno. Sa paaralan, kumuha ng soda si Miyang, at inabot ito sa ating bida, agad nagpasalamat ang ating bida. Agad binuksan ito ng ating bida at agad itong uminom, napangiwi pa ito sa sobrang lamig. Ang lamig tumama sa akin lalamunan, matapos ay tumingin ito kay Miyang, sabay sabi, siya nga pala, ano ba ang sinabi sa iyo ng lintik na si Lee Ji-woo Song? Yumuko si Miyang, at sinabi, sinabihan niya akong pumunta sa paaralan kahit weekend. Napangga nga ang ating bida, sabay sinabi, ano? Sa weekend, ang lintik na baliw na yon. Malungkot na napatingin ang babae, matapos ay muling sinabi ng ating bida, Miyang, makinig kang mabuti. Kung gusto mong makaalis sa sitwasyon na ito, kailangan muna nating magsimula sa tatay mo. Pumasok sa isipan ni Miyang, kung paano siya sinaktan ng ama habang ito ay lasing, at sinabi, ngunit paano? Siya yun taong araw-araw ay lasing,
nanginginig ang dalawang kamay ng babae, at muling sinabi, hindi siya yung tipo ng taong madaling makumbinsi gamit lang ang mga salita. Sumulyap ang ating bida at sinabi, ang kailangan mo lang ay maging handa muna para protektahan ang sarili mo. Sinabi ni Miyang, ngunit paano, wala naman makikinig sa akin. Sinabi ng ating bida, hindi totoo yan, alam mo yun, natigilan si Miyang. Muling sinabi ng ating bida, basta patuloy kang magtitiwala sa akin, at sumusumpa ako na gagawin kong posible ito. Lumipas ang araw, sa isang kainan, Mr. Yuon, nako, huwag mo na nga akong simulan. Ang masasabi ko lamang ay, nagiging baliw siya tuwing lasing. Habang hawak ng ating bida ang notebook, ballpen at recorder at sinabi, kung gayon sinasabi mo ay. Sobrang seryoso ng pagka-alkoholik niya, muling sinabi ng lalaki, nang minsan, napadaan ako at nakita kong langgang-langgo siya sa alak at hay nako, sabay buntong hininga nito. Sa di kalayuan may tatlong lalaki nag-uusap na katingin ito sa ating bida at sinabi, sino ba yon, Mr. Yuon? Sinabi ng isang lalaki, natitiyak ko na mapapahamak ang lalaking iyon sa kalaunan. Muling sinabi ng lalaki, hindi lang isa o dalawang tao ang gusto ibalik ang pera nila, alam nyo yan, samantala. Top Prosecutor, Bottom, Central District Public Prosecutor Office. Tila ba nakilala siya nang nasa front desk kaagad itong nagtanong at sinabi, bakit na naman, ikaw ba ay? Ano ba ang kailangan mo sa mga oras na ito? Magsasampa ka pa ba ulit ng isa pang reklamo? Tumingin ang ating bida, at sinabi, opo sir, para matuto pa po ako ng higit pa tungkol sa pag-process at makatulong din po sa iba ng libre. Kinuha ng nasa front desk ang kaso na isinampa na sinulat ng ating bida, sabay sinabi, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito ng mag-isa? Binuklat niya ang liham, nang matapos basahin, agad itong nabigla, at sinabi, ano? Bahagyang napasigaw ito na sinabi, ano ito, wala man lang siyang pinalagpas. Hindi ba't masyadong itong perpekto, nakayuko na inabot naman ni Miyang, ang kanyang hawak at sinabi, at ito rin po, ito po ang akin ID. Muling tinapunan ng prosecutor na nasa front desk ang hawak na dokumento at muling pinasadahan ng tingin, sabay sabi sa kanyang isipan, dapat ay inihanda na nila ang paunang bayad nito, dahil wala silang national ID card. Napakatalinong mga bata, note, maaari lamang kumuha ng national ID sa edad na 17, ang nakasulat sa liham. Application for Adjustment for Quasi-Incompetency. Quasi-incompetency, ito ay isang batas na pumipigil sa mga aksyon ng mga taong hindi kayang makisali sa mga normal na aktibidad panlipunan dahil sa mga problem ang panlipunan o pangkaisipan. Sa madaling sabi, ay pinagbabawalan ng ama ni Miyang na magpautang at mag-withdraw ng pera na maaaring magsangkot sa kanya sa isang krimen. Alinsunod sa binagong Civil Act noong July 2013, ang umiiral na sistema ay walang kakayahan ay inalis at sistema na pangangalaga sa mga nasa hustong gulang ay ipinakilala. Matapos ay bahagyang tumingin ang ating bida kay Miyang, at sinabi, tapos na ba? Agad na sumagot si Miyang, sabay sinabi, oo, nakuha ko na. Lumipas ang oras, hapon, sa tahanan ni Miyang. Maririnig ang sigaw ng ama ni Miyang, nang hinuli ito ng pulis. At pasigaw nito sinabi sa babae, nababaliw ka ba? Inis na sinabi ng pulis, hoy. Muling sigaw ng ama ni Miyang, paano mo nagawang kasuhan ang sarili mong ama? Putik ka, papatayin kita. Kasalukuyan nakasandal ang ating bida, sa labas ng pinto, naririnig nito ang mga sigaw mula sa loob ng bahay, at tila ba ito ay naiinip, napakagat ito sa labi at inis na sinabi, lintik. Bakit ba ang tagal nitong lumabas? Maya-maya pa ay narinig nito ang sigaw na tila ba hinihila ito palabas ng bahay. Pasigaw na sinabi ng mga pulis, nandito na siya, nagwawala sa galit ang ama ni Miyang, na tumingin sa kanya ang pasigaw na sinabi, sino ba kayo, mga lintik kayo? Sumagot ang isang lalaki at sinabi, ako ang legal na kinatawan ni Yuon Miyang. Bitawan niyo ako, sinabi naman ng isang medical doctor, sir, kumalma ka lang po. Sinusubukan lang po namin kayong tulungan, nasaan siya, bitawan niyo ako. Dito po tayo, nakatingin lang ang ating bida, kumunat ang noon nito na natitigilan. Nagwawala na pilit itong pinagtutulungan na may sakay sa ambulansya, at pasigaw muling sinabi, hoy, minamaliit mo ba ako?
Sinabi ng medical doctor, kailangan ninyo pong magpagamot. Sinabi ng ama ni Miyang, bitawan ninyo ako mga lintik na putik kayo, hoy. Mga putik kayo, pagmumura nito na halos ikaputol na ng litid sa kasisigaw. Nang makatsyempo ay mabilis kumilos ang kamay na may hawak na bote ng soju, agad itong binasag at mabilis na iniamba sa mga humihila sa kanya at sinabi, layuan niyo ako, mga lintik kayo. Subukan niyong lumapit papatayin ko kayo, nataranta na sinabi ng prosecutor. Maging alerto, siya ay nagdudulot ng nakamamatay na banta para sa iba. Agad na tumugon ang pulisya, muling sinabi ng prosecutor, bilang legal na representative, hihiling ko ang agarang paghuli sa kanya. Agad na binaril ito ng pulis ng taser gun na agad naman natamaan, agad itong nakuryente. Maya-maya ay unti-unti itong nawawala ng malay at kaagad bumagsak. Muling sinabi ng prosecutor, ngayon din ay ilabas nyo si Miss Miyang. Mula sa hagdanan ay bumaba ang babae, sinabi ng prosecutor, ang nangyari, ngayon lamang ay opisyal ng isinaalang-alang. Batay sa kanyang matinding pagsalakay, at ang karahasan na nagbigay sa iba ng panganib, hinihiling ko na sa ngayon. Lumuluha na binalot ng kumot ang katawan ni Miyang. Sinabi muli ng prosecutor, ang ama ni Miss Miyang, ay dadalhin sa isang mental hospital. Napatingin si Miyang sa ating bida na kasalukuyan nakatingin din ito, gabi, sa parke. Kasalukuyan nakaupo sa duyan ang dalawa. Sabay sinabi ni Miyang, salamat sa iyo Hangjin, at ito ay eksakto tulad ng sinabi mo. Tumugon lang ang ating bida, muling sinabi ng babae, incompetency, ano ba ang ibig sabihin nun? Tumingin ang ating bida, sabay sinabi, parang katulad ng quasi kawalan ng kakayahan, medyo mas mahigpit lamang. Sinabi ni Miyang, ganoon pala yun, muling sinabi ng ating bida, ang ibig sabihin yon ay pinipigilan siyang gumawa ng anumang legal na aksyon. At ngayon, dahil tapos na ang isyu sa iyong ama. Si Lee Ji-Yu Song, ang lintik na yon na lang ang natitira, ang 4 na biktima ay sumali rin sa kaso na inihain natin. At ang gago na yon, ay wala nang matatakbuhan pa. Sabay inilahad nito ang kanyang kamay kay Miyang, at sinabi, bumalik na tayo sa amin bahay at poprotektahan kita hanggang sa matapos ang kasong ito. Agad inabot ni Miyang, ang kanyang kamay sabay nagdaop ang kanilang mga palad, at sinabi, oo, at salamat, samantala. Sa paglipas ng oras, gabi, sa bahay ni Miyang. Maririnig sa labas ng pinto ang sigaw ng guro na si Lee Ji-Yu Song, tinatawag nito ang pangalan ni Miyang, at pilit pinabubuksan ang pintuan. Kinalikot nito ang doorknob, ngunit nakalak ito sa loob muling tinawag ang pangalan ni Miyang. Nakaramdam na ito ng kaba at inis at pilit na kinalabog nito ang pintuan. Muling pasigaw nitong sinabi, Miyang, buksan mo itong pinto, Yuun Miyang. Pakiusap, unti-unti hamina ang paghampas nito sa pinto, at muling sigaw na sinabi, Miyang. Hindi ba't tayo ay, ginagawa nating ito, dahil mahal nating ang isa't isa, samantala. Sa bahay ng ating bida, sinabi nito, sabi ng kapitbahay nyo, may sirang ulo daw na nagpunta sa lumang bahay nyo, kagabi. Siguro, ay ang lintik na si Lee Ji-Yu Song yun. Agad naman nilapag ni Miyang ang tinimpla na kape. Sabay sinabi, eto ang kape, uminom ka muna, nakaupo ang dalawa, pinagsalikop ng ating bida, ang dalawang niyang kamay at sinabi, ang gagawang yun, halatang halata ang pinaggagawa niya. At malamang ang gagawin niya ay hahanapin ka, at susubukan niyang gawin ang lahat para maayos niya ang kasong ito, sinabi ni Miyang, kung gayon. Hahanapin din ba niya ang iba pang mga biktima? Sinabi ng ating bida, oo, at malamang yun ang gagawin niya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang chin, at muling sinabi, magiging maayos din ito, basta may gagawin hakbang ang mga kapulisan sa kasong ito. Matapos ay sinabi niya sa kanyang isipan, sa panahon na ito, karaniwan na magbigay ng pulisya sa mga salarin ang impormasyon at address kung saan maaaring makipag-ugnayan ang kanilang mga biktima, na sinasabing kinikilala nila ang mga legal na karapatan ng mga salarin na ipagtanggol ang kanilang sarili, at sa kasalukuyan, marami na silang ginawang pagbabago upang protektahan ang pagiging kumpidensyal at kaligtasan ng biktima. Matapos ay tumingin ito kay Miyang, at sinabi, huwag kang mag-alala Miyang, ako na ang bahala dito, lumipas ang oras.
Kinausap ng kanyang ama ang ating bida, at sinabi, Hangjin, ano ba ang nangyayari sa mundo, bakit? Kinailangan pang pumunta ang homeroom teacher mo sa bahay natin at hanapin dito si Miyang, ha? Gusto ko ay maging tapat ka sa akin, at alam ko rin na hindi ikaw hindi tipo ng taong mahilig mag-alala. Nakaupo na nakayuko ang ating bida, bahagyang hinayla nito ang kanyang mga daliri, sabay sinabi, Opo, tatay, ang totoo po niyang ay. Matapos sabihin sa kanyang ama ang lahat, kumuyam ang kamao nito at malakas na kinalabog ang lamesa sa kanilang harapan, at pasigaw nitong sinabi, Ano? Paano niya nagawa na magpakilala na isa siyang guro na may ganitong karumal-dumal na bagay? Sinabi ng ating bida, huminahon po kayo, tatay. Tumingin ng inis ang kanyang ama, at sinabi, huminahon ba kamo, paano ko yun magagawa? Isa rin akong ama na may anak na babae, at hindi mo ako mapipigilan na huminahon, pagkatapos kong marinig yan. Sinabi ng ating bida, dahil po sinimulan ko ang laban na ito, matapos ko pong malaman na kami po ay tiyak na mananalo. Huwag po kayong mag-alala tatay, inis na sinabi ng kanyang ama, Hay, naku sige na nga. Alam kong ginawa mo na, kaya dapat gawin mo ang nararapat. Sinabi ng ating bida, Opo tatay, salamat po, agad itinaas ng kanyang ama ang hintuturo sabay sinabi, ngunit mayroon akong isang kondisyon. Natigilan na nagtaka ang ating bida, kinabukasan. Magkasabay na pumasok si Miyang at ang ating bida, sinabi ng babae, babalik din po ako. Sinabi ng magulang ng ating bida, sige, mag-iingat ka. At habang naglalakad ang dalawa, sinabi ni Miyang, sa ating bida, sa tingin ko ay napakabait talaga ng magulang mo. Sinabi ng ating bida, oo, tama ka dyan, Miyang. At mas makabubuti sa'yo, kung sa hotel ka muna tutuloy simula ngayon. Bumakas ang gulat sa mata ni Miyang, natigilan ito at sinabi, Ha, ganoon ba, sige, naintindihan ko. At gaya ng inaasahan ko, dahil ito sa akin, siguro hindi komportable ang pamilya mo na nandito ako. Sinabi ng ating bida, kalokohan, hindi ganoon yon. Sabay tingin kay Miyang, at sinabi, alam mo kasi kagabi. Sabay pasok sa kanyang isipan ang pinag-usapan nila ng kanyang ama, ano po, isang kondisyon. Tumugon ang kanyang ama, at sinabi, oo, hindi na pwedeng manatili si Miyang dito sa bahay. At ililipat ko siya sa hotel bukas, at babayaran ko na rin ito. Bahagyang napasigaw ang ating bida at sinabi, tatay, hindi mo maaaring gawin yan. Paano mo magagawa yon kay Miyang? Sinabi ng kanyang ama. Huwag ka nga mag-overreact dyan, at makinig ka muna sa akin. Si Miyang ay nakakaramdam ng takot dahil sa lintik na yun, ngunit kinakailangan niyang kumilos ng normal dahil sa atin. At ang katotohanan na nandito siya sa bahay natin ay lalong nagpapalala ng sitwasyon para sa kanya. Ang gusto ko lang naman ay maging mas komportable lang siya ng kaunti. Natigilan ang ating bida, sabay sinabi, tatay. Agad na putol sa kanyang isipan ang pinag-usapan nila ng kanyang ama. Matapos ay sinabi ng ating bida kay Miyang, naget mo na ba, ang ibig kong sabihin? Natigilan si Miyang, sabay yumuko upang takpan ang pagkapahiya at sinabi, naintindihan ko na. Hindi ko alam, pasensya na sa hindi ko pagkakaintindi sa iyo. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, hindi, ayos lang, at matatapos din ang lahat sa lalong madaling panahon. Tumitig ang mata ng ating bida, nakaramdam ito ng awa sa babae. Sabay sinabi niya sa kanyang isipan, huwag kang mag-alala, Miyang, kumurap ang mata nito at muling sinabi sa kanyang isipan, ipinapangako ko na poprotektahan kita, sabay hawak ng kamay ng ating bida sa balikat ni Miyang, sa kanyang aura sa hinaharap.